May napapansin ka ba sa punong kahoy na ito? Tumpak ang iyong hinala. May kakaiba sa punong kahoy. May isang nilalang na nagkukubli sa pamamagitan ng punong kahoy na ito. Isa itong ibon. At binansag ng isa sa mga masters of disguise. Napakagaling nitong magtago. At hindi mo talaga mapapansin dahil sa natatangi nitong anyo. Ang naturang ibon ay tinatawag na potu. Wala pa akong nakikitang ganitong ibon sa Pilipinas. Nagmula daw ang ibon na ito sa South America. Madalas din itong makita sa West Indies at Central America. Mahirap daw talaga makita ang ibon na ito dahil aktibo lang ito tuwing gabi. Nabibilang sila sa tinatawag na nocturnal animals. Sa gabi sila naghahanap ng pagkain. At pagsapit ng umaga ay nagmimistulang parang isa itong tuod o stump dahil hindi ito gumagalaw. Ang kanilang kulay ay kakulay ng kahoy kaya hindi mo talaga ito mapapansin. Palaging nakapikit ang kanilang mga mata tuwing umaga. At sabi nila kahit nakapikit ito ay nakikita pa rin ito ang paligid dahil nakabukas ng kaunti ang mata nito. Subalit, hindi mo mapapansin na nakabukas dahil sa forma ng talukap ng kanilang mata. Parating nakataas ang kanilang tuka kaya aakalain mo talagang dulo ito ng punong kahoy. Halos lahat ng inakay o anak ng mga ibon ay malaki ang bunganga. Ganito ang anyo ng kanilang bibig kapag sila ay bata pa lamang upang madali nilang makuha at malunok ang inilalapit na pagkain sa kanila ng kanilang magulang. Subalit kakaiba ang matandang potu. Simula pagkabata hanggang sa sila ay tumanda ay malaki pa rin ang kanilang tuka. Napakalaki ng bunganga ng potu. Nakakatulong ito upang mahuli nila ang maraming insekto na lumilipad tuwing gabi. Nakakatulong din ang malaki nilang bibig upang takutin ang potensyal na kaaway o predator. Ang natural na pagkain daw ng kakaibang ibon na ito ay kulisap, kaya sila ay tinatawag na insectivores. Paborito nilang kainin ang mga moths, tipaklong, at beetles. Napakatalas ng kanilang paningin. Kahit maliliit na insekto ay madali nilang nakikita. Ayon sa mga dalubhasa, noong sinaunang panahon daw, mas malawak ang lugar kung saan lumalagi ang mga ibon na ito. Dahil natagpuan ng ilan sa mga skeletons o labi nito sa Messel, Germany. Ngunit sa paglipas ng maraming taon at dahil naging sibilisado na ang maraming lugar sa mundo, ay tanging sa mga kagubatan ng South America na lang ito matatagpuan. Hindi gumagawa ng pugad ang mga potu sa tuwing sila ay mangingitlog. Sa halip, naghahanap sila ng tamang tuod at binubutasan nila ang itaas na bahagi nito. Sakto lang ang sukat ng butas na kanilang ginagawa upang magkasya ang isang itlog. Kapag nangitlog na ang babaeng potu, ay inuupuan niya ang butas ng tuod tuwing umaga habang siya ay natutulog. Samantala, nagsasalitan ang mag-asawang potu sa paglimlim sa itlog. Kapag napisa na ang itlog, mananatili sa pangangalaga ng magulang ang batang potu. Umaabot daw ang kanilang buhay hanggang 14 years. Madalas ang sukat ng matandang potu ay 21 centimeters at ang pinakamalaking potu ay umaabot ng hanggang 58 centimeters. Ang kanilang timbang ay sa pagitan ng 46 hanggang 652 grams. Napakagaling mag-disguise o magtago ng mga potu. Madalas kasi silang maging biktima o pagkain ng mga lawin at unggoy. May isang alamat ang mga taga-Ecuador tungkol sa mga ibon na ito. Ayon sa kwento, may dalawang magkasintahan daw na ipinaghiwalay ng tadhana. Ang isa ay naging buwan at ang isa ay naging isang ibon at ito na nga daw ang potu. Kaya daw laging nakatingala ang potu ay patuloy niyang hinihintay ang lumisan niyang kasintahan at palagi siyang nakatingin sa kalangitan upang matagpuan ito. Subalit isa lamang itong alamat
at nagpasalin-sali na ang kwentong ito mula sa mga matatanda doon. Sa kasalukuyan, marami pa naman ang nakikita nilang putu sa Amazon rainforest. Subalit, nangangamba ang mga dalubhasa dahil sa patuloy na pagkalagas ng mga kagubatan. Tanging sa gubat lang kasi ang natural na tahanan ng mga putu. At kapag naubos ito ay maaari ring malagas ang kanilang lahi. Samantala, may isang individual na nakuhanan niya ng larawan ang isang putu na natutulog sa ibabaw ng isang plastik na bote. Marahil hindi napansin ng ibon na ito na iba ang kulay ng kanyang tinapakan dahil madilim ang paligid noong panahong dumapo ito. Ikaw, may kakaibang hayop ka bang nakita sa inyong paligid? Share mo naman yan sa comment section sa ibaba at pag-uusapan natin yan. Samantala, napanood mo na ba ang isa sa aming mga videos? Heto ang preview. Isang kagubatan na kakikitaan ng sari-saring hayop at halaman. At karamihan sa mga ito ay nakakatakot at pinangingilagan. Isa dito ay ang sinasabi nilang Tyrant King Leech. Ang scientific name nito ay Tyrannobdella rex. Hango daw ang kanyang pangalan sa kinatatakutang dinosaur noong sinaunang panahon na Tyrannosaurus rex. Kung napanood mo ang pelikulang Jurassic Park, alam mo nang nakakatakot at napakalaki na mga ngipin ng T-Rex. Sa lahat daw ng uri ng linta, ang Tyrant King Leech daw ay may pinakamalaking ngipin. Ang haba raw ng naturang linta ay halos 2 pulgada. Isang nilalang na may 8 ngipin at may taglay na lakas sa kanyang bibig na kayang humigop ng anumang likido sa kanyang biktima. At ang paborito nitong likido ay ang dugo ng biktima. Gustong-gusto rin itong lunokin ng earthworms na para lamang isang spaghetti. Sa bawat paghigop nito ay bumabao ng kanyang 8 ngipin sa katawan ng biktima. Kadalasan, malalaman mo lang na nakadikit na pala sa iyo ang isang linta kapag ito ay malapad na at marami ng nasipsip na dugo mula sa iyo. Hindi mo ito mamamalayan na nakakagat na pala sa iyo ito dahil ang kanila daw laway ay may anesthetic. Instant anesthesia nga daw, kaya hindi mo mararamdaman ang kanyang pag-atake. Sabi nila, kapag nakadikit sa iyo ang isang linta, huwag mo itong hihilahin kaagad para matanggal sa iyong balat. Dahil kapag hinila mo ito,